Quickly I looked to the left and right, not a living soul in sight. I'm back to the wall, nobody to go but the great I am. Jesus is hope when there is no hope. He's waiting right there at the end of my rope. I call his name, he's just the same whether night or day. I know he's never gonna let me down. I can see angels all around. Jesus is hope when there is no hope. He can make a way. I don't have a paddle, but I'm up a creek. Now my boat just sprang a new leak. Out on a limb, sink or swim, really on the spot. I swallowed the lure and now I'm hooked. There's no way out and the goose is cooked. Satan got my gold, but he don't know about the hope I've got. Jesus is hope where there is no hope. He's waiting right there at the end of my rope. I call his name, he's just the same whether night or day. I know he's never gonna let me down. I can see angels all around. Jesus is hope where there is no hope. He can make a way. Jesus is hope where there is no hope. He can make a way. He can make a way. Multitudes pass me by every day. Afraid to speak, I just go on my way. My heart is aching within for just one soul to win. This is my cry. Give me souls lest I die. Give me souls lest I die. This is my earnest cry. Help me, Lord, so that I may bring souls to thee night. I want to tell how you came and not be ashamed. This is my cry. Give me souls lest I die. I cannot for worldly treasures I see. Lord, give me food that will last eternally. My great desire is to claim just one more soul for your name. This is my cry. Give me souls lest I die. Help me, Lord, to tell of salvation's way. Then help me, Lord, to tell the story today. Then help that soul to believe and Christ the Savior receive. Then send me on to tell the story again. Give me souls lest I die. This is my earnest cry. Help me, Lord, so that I may bring souls to thee night. I want to tell how you came and not be
chains that are holding me down. Give me souls lest I die. This is my earnest cry. Help me, Lord, so that I may bring souls to thee night. I want to tell how you came and not be ashamed. This is my cry. Give me souls lest I die. This is my cry. Give me souls lest I die. For years my life was stooped in sin, no friends without, no joy within. I knew nothing but misery and pain. And then I heard about a man named Jesus died for my sin. He had the answer to take my sins away. Christ paid a debt he did not owe. I owed a debt I could not pay. I needed someone to wash my sins away. And now I'm singing this new song, Amazing Grace. 'Cause Jesus paid a debt that I could never pay. Now fears of life around me fly and troubles seem to draw so nigh. I know it can't be as long as it may seem. Those pearly gates I now can see, those streets of gold awaiting me. Christ Jesus paid a debt that I could never pay. One day he's coming back for me to live with him eternally. Won't that be glory to see him on that day? I then will sing a brand new song, Amazing Grace. The whole day long Christ Jesus paid a debt that I could never pay. Christ paid a debt he did not owe. I owed a debt I could not pay. I needed someone to wash my sins away. And now I'm singing this new song, Amazing Grace. 'Cause Jesus paid a debt that I could never pay. Christ Jesus paid a debt that I could never pay. I could not pay. Amen, amen, amen. So, magandang gabi sa atin pong lahat at welcome po sa atin pong online Bible study. Ito po ang atin pong regular daily Bible study verse by verse at dito po tayo nag-umpisa sa Book of Romans sa sulat ni Apostle Paul sa Roma. At inumpisahan po natin. Tayo po ay magpapatuloy. Dito na po tayo sa verse 7 mga kapatid. Kaninang umaga ay atin pong pinag-aralan yung the beloved of God. Ang pinakamamahal ng Diyos. At tayo po ay tinawag ng banal na kasulatan sa panahon ng dispensation of grace na beloved of God. At ito po sa atin pong topic ngayon pong gabi ay ito po ang ating tatalakayin, yung called to be saints.
Ayan, called to be saints. Tayo po'y tinawag na mga santo. Okay? So lahat po ng mga mananampalataya sa gospel ni Jesus Christ ay tinawag ng Diyos na mga santo. Okay, saints. So tayo po ay dadako po sa pag-aaral na ito. Okay, sa banal na kasulatan, okay, ang katawagang saints. Okay, sa iba't ibang panahon, iba't ibang dispensation, meron tayong makikitang word na saints. Sa Old Testament, meron pong salitang saints. Okay? Sa New Testament, merong salitang saints. So kaya mahalaga po na mag-aral tayo, rightly dividing the word of truth, para malaman po natin ang pagiging saints natin sa panahong ito ng biyaya ng Diyos, dispensation of the grace of God. Tayo po ay wala na sa panahon ng batas, wala na tayo sa ilalim ng pamamahala ng batas ni Moises. Nandito na tayo sa grace, mga kapatid. We are now under grace. At yan po ay makikita natin sa mga sulat ni Apostle Paul, okay, kung paano ang Diyos mag-deal, makitungo sa panahon na ito ng grace. At ang operation ng Diyos is through grace. At mga kapatid, hindi na po tayo katulad sa Israel na kailangan mag-keep ng batas. Okay? Para sila po ay maging righteous. Okay? Sa harapan ng Diyos, tayo ay naging righteous because of the Lord Jesus Christ. Amen? Okay, ang sabi ng Bible, therefore being justified by faith. Amen. We have peace with God through our Lord Jesus Christ. Kaya samahan niyo po muli ako sa atin pong verse by verse Bible study sa gabi pong ito. So binabati ko po ang aking pong family. Okay, patuloy niyong ipag-pray ang aking anak na bunso ay patuloy na kagalingan. Okay, at makatulog po ng maayos ngayon pong gabi. Ayan. So bukas ay atin pong tayo po ay pupunta sa mga local church natin. Tayo po ay magsiserve sa Panginoon. Amen. Sa mga local church natin. Amen. So kaya i-prepare natin ang ating sarili, spiritually, physically, para po bukas tayo ay makapanambahan. Okay, so kung meron po kayong nais ipag-pray, prayer request, ilagay nyo lang lamang po sa ating comment section. Okay, at meron lang akong hinahanap po wait lang, para yan, ito na. So, yan. So, kung meron kayong nais itanong, okay, ilagay nyo rin po sa ating comment section. Po? Kaninang umaga, meron pong isa na nag-ask ng question about sa doctrine. So, maganda po na kung hindi po natin alam ang isang doktrina, pwede nating tanungin. I-ask nyo po dyan sa comment section. At kung tayo po ay makatulong, maging helper ng inyong joy, mga kapatid, pag-provide po ako ng answer galing po sa Word of God, rightly divided. So, okay, so ngayon ay kasama natin sa ating online Bible study dito sa ating Facebook page. So, basahin ko po ang nandyan. So, ako po yung Ramil Baron the Guardian, Grace Evening to all. Ayan, ako po yun. Ako po yung nag-comment na yan. At sumunod si Sir Alexander Perez. Si Brother Alexander Perez. Okay. Kasama din po natin ang kanya pong comment po ay Amen and Praise God. Amen, Amen. Then kasama din po natin
Si Sister Maria Luz Pipito Haguros, sabi niya, good evening po, Pastor Ramil. Amen, amen. Okay, kasama din po natin si Sister Chris Apaya Catalo. Good evening po, Pastor, at sa lahat ng mga kapatiran. Amen. Magandang gabi po, Sister Chris. Salamat at naka-join ka. Sister Florencia Cesar, yan. Hello po, good evening everyone. Amen. Diyan po sa Israel. Amen. So ingatan po kayo ng Panginoon diyan. Okay? Sister Atina Nicole Madrigal. Okay, kasama natin. Good evening po sa lahat. Okay, sabi niya. Sa Lipa. Okay, kasama din po natin si Brother Cesar Asar Alcantara. Blessed morning po, Pastor, and all brethren. Ayan, so nasa Canada po siya. Kaya blessed morning po dyan. Ayan. So, saan mang dako tayo ng mundo, mapagpala, mapagbiyayang umaga, gabi, hapon, iba-ibang oras. So, kaya dito sa Pilipinas, magandang gabi. Si Sir Robert Garcia Navarro, kasama natin, magandang gabi po, Pastor Ramil. So, sa kanila ay gabi. Ayan. Okay, so, ano yan, Bisaya, gabi. So, magandang gabi po, Sir Robert, Brother Robert Garcia. I think sa, sa Davao. Sa Davao. Sa Mindanao, kumusta po kayo dyan? At praying po sa safety ninyo sa nakaraang mga lindol. Okay? So, pag-pray natin ang mga naapektuhan ng mga lindol doon sa Cebu, okay, at sa Davao. At di ko pa alam kung saan pa yung mga lugar kung saan may lindol. So, pag-pray natin ang Panginoon ay palakasin tayo sa pananampalataya. So, ang mga kalamidad, yan po ay, mga kapatid, nagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos, pinapahintulot ng Diyos para tayo ay ma-remind na siya pa rin ang may control ng lahat ng bagay. So, mga kapatid, mag-start na tayo kung wala na pong babati. Okay, so manalangin po muna tayo. Dakilang Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat, muli salamat sa pagkakataong ito na kami po'y magsama-sama, magbulay-bulay ng inyong salita at makita namin ang mga kayamanan sa inyong salita at hinihiling po namin ang Holy Spirit na siya po ang gagabay sa amin. Hindi po ang aming sarili, sapagkat sa aming sarili, hindi namin kaya na maunawaan ang inyong salita. Maliban pa noon na ang Holy Spirit na nasa amin ay magbigay sa amin ng understanding. At sa mga hindi pa po nakakaunawa ng gospel na liligtas, sana po may ma-reach na kaluluwa ang pag-aaral namin ngayon pong gabing ito. Kayo po ang magligtas ng kaluluwa at mag-strengthen sa mga saints, mga brethren sa gabing ito. At kayo po lamang, Panginoon Jesus, ang maitaas. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Okay? So ang atin pong title, okay, humabol si Sir Omar Cabilla. Sabi niya, magpagpalang gabi po, Pastor Ramil, at sa mga kapatiran. Amen, amen. Okay, so called to be saints, Ito po yung mababasa natin dito sa Romans chapter 1 verse 7. To all that be in Rome, beloved of God, called to be saints. Yan. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. So natalakay na po natin ang verse 1 hanggang verse 6, at dito sa verse 7, mga kapatid, pangatlong session na tayo. Okay? Pangatlong study na natin dito sa verse 7. Yung beloved of God, part 1 and part 2. At dito na po tayo sa called to be saints. So ang tawag po sa atin na mga mananampalataya ay mga saints. Okay? So pag sinabing saints, mga kapatid,
no? Ang meaning po nito kaysa scripture, the word saint, hindi ibig sabihin ay sinless person. Okay, na hindi na siya nagkakasala. Okay? Pag sinabing saint ay set apart by God, no, for his purpose. Okay? Set apart by God for his purpose. Yan po ang meaning ng saint, mga kapatid, no? We are saint sa panahon ng biyaya, dispensation of grace, okay? Because of Jesus Christ, mga kapatid. Hindi po sa ating sariling gawa. Okay? Sa ating mabubuting gawa. Hindi katulad po ng isang religion na meron silang tinatawag na mga santo. Sila yung nagka-canonize sa pamagitan ng kanilang religion, kung sino yung magiging santo, okay, ng kanilang religion. Okay, so yan po ang kanilang ginagawa. Sila yung nagka-canonize ng saint. Pero mga kapatid, ang saint sa Bible, okay, ang saint sa Bible, mga kapatid, ay ang Diyos, ang tumawag. Ang Diyos ang nag-initiate, siya yung tumawag na maging santo. Okay? At meron pong iba't ibang saint sa banal na kasulatan, mga kapatid, sapagkat alam natin ang Bible is a progressive revelation. The Bible is a book of progressive revelation. So, talakayin muna natin, mga kapatid, yung iba't ibang saints sa Bible. Okay? Wait lamang po at para makita ko po yung inyong comment. Okay, ayan. Kung meron pa kayong comment. Ayan, so sabi ni Sir Bilendel Ligaspi Arsaga. Ayan, good afternoon po, Pastor Ramil Guardian and all saints in Christ. Amen. Magandang gabi po, sabi ni Sir Joey Alce. Magandang gabi po, Pastor, and to all brethren in Christ. Amen. God bless you, Pastor. Amen. Salamat po. Alright. Sabi ni Sir Belindon Ligaspi Arzaga, the praise is study to show yourself approved comes from 2 Timothy 2:15 and encourages diligent study of the Bible to accurately handle God's Word. This study is meant to prove to yourself that you are approved by God and to become a workman that needeth not to be ashamed. It is about gaining the knowledge to handle the Word of truth correctly in living a life that is not ashamed of one's faith. Amen. Maganda po yan. Sir Bilendon Ligaspi Arzaga. Salamat po, brother, sa comment na yan. Napakaganda po na mag-aral ng salita ng Diyos, rightly dividing the word of truth. Okay, so dahil dyan, mga kapatid, kailangan makita natin sa Bible, sa progressive revelation, maunawaan natin yung differences between saints, yung saint sa Old Testament, saint sa New Testament. Meron pang saint sa pagdating sa tribulation period, mga kapatid, sa mga future na darating. Okay? So meron pong mga saints. At magkakaiba po ang dealing ng Diyos sa iba't ibang panahon. That's why hindi dapat tayo ma-confuse. Okay? Pag sinabing saint sa sulat ni Apostle Paul, ang tinutukoy po niyan ay lahat ng member ng body of Christ. Amen. In this dispensation of grace. So at yan po ay para sa panahong ito. Okay, yan po ay direct na katawagan sa atin sa panahong ito ng biyaya at kailangan nating sundin, kailangan nating i-direct, i-obey ang mga sulat ni Apostle Paul, mga kapatid, dahil yan ang direct revelation ng Diyos sa kanya para sa atin.
as member ng body of Christ, mga kapatid. So, madaliin po natin, mga kapatid, para matalakay natin ang mga truths, yung saints sa New Testament or sa dispensation of grace. Okay? So, kaunting lang na tingnan po natin sa banal na kasulatan sa Old Testament. Okay, yung mga saint. Okay, Deuteronomy chapter 33. Deuteronomy chapter 33. So pag sinabing saint dito po sa babasahin natin, sa panahon po ito ng batas. Okay? Panahon po ito ng Mosaic law. So, ito po ang sabi ng Deuteronomy chapter 33 verse 2. And he said, the Lord came from Sinai and rose up from Seir unto them. He shined forth from Mount Paran, and he came with 10,000 of saints. From his right hand went a fiery law for them. Okay, nabanggit po, mga kapatid, ang salitang saints. Yea, he loved the people. All his saints are in thy hand, and they sat down at thy feet. Everyone shall receive of thy words. Ayan, mga kapatid. So, nabanggit yung saints dito, pero ang saints dyan, mga kapatid, ay hindi po ang body of Christ. Nakuha po natin, mga kapatid. Okay? So these were Israelite saints. Ito po'y mga Israelita under the Mosaic covenant. Kaya tayo po ay nagra-rightly divide. Kailangan tingnan natin kung sino ang nagsasalita, sino ang nagsulat. Okay, kunin natin yung context. Yan po ang tamang way sa pag-aaral ng Bible. Okay, context. Okay? So sino ang nagsulat, sinong nagsalita, kanino sinabi, kanino inaddress, at ano ang pinag-uusapan, at kailan yan nakapanahon, anong dispensation. So maliwanag naman po, mga kapatid, ang Deuteronomy is under the Mosaic covenant. So ang kanilang righteousness po ay sa pamamagitan ng pag-obey sa law. Okay? They need to keep the law of Moses. Hindi po sa pagsampalataya sa finished work ni Kristo. Nakuha po natin? Amen. So, wala po silang idea sa gospel of the grace of God. Wala pong alam sa panahon na ito na si Jesus Christ ay namatay, inilibing at muling nabuhay. Hindi po yun ang kanilang way para matanggap nila ang righteousness. Okay? So, ang righteousness nila is by obedience to the law. So, ang programa sa panahon ng Mosaic law, sa panahon ng batas, ay iba sa programa sa panahon ng biyaya. Amen. So, sino po yung saints na binanggit po dito sa Deuteronomy? Okay, hindi po tayo. Hindi po ang member ng body of Christ. Nakuha po natin, mga kapatid. Okay, Exodus chapter 19. Exodus chapter 19. Book of Exodus. Okay, chapter 19 and verse 5. The Bible says, now therefore, if ye will obey my voice indeed, and keep my covenant, then ye shall be a peculiar treasure unto me above all people, for all the earth is mine. Sino yung sinasabihan? Okay, sino po yan? Na peculiar treasure unto me above all people.
Okay, sa verse 6, and ye shall be unto me a kingdom of priests and an holy nation. Okay, sino yung nation na yan? Okay, sabi dito, these are the words which thou shalt speak unto the children of Israel, mga kapatid. Maliwanag po. So, ang saints dito sa dispensation ng batas under the Mosaic Covenant, mga kapatid, is the nation Israel. Sila yung chosen nation. So, ang covenant nila, mga kapatid, no, ay conditional. Conditional. Sabi dito, if ye will obey my voice, indeed, and keep my covenant, then ye shall be a peculiar treasure unto me above all people. So, ibig sabihin, yung blessings nila ay nakadepende sa kanilang pagsunod. So, yan po, mga kapatid. Pag hindi sila sumunod, sumpa ang aabutin nila. Okay? Pag sumunod, blessing, mga kapatid. Amen. So, they had to keep the law of Moses, mga kapatid. Kailangan nilang sundin. Okay? Ang batas na sabi ng Bible, binigay ng Diyos kay Moises. Book of Leviticus. Leviticus chapter 26. Leviticus chapter 26 and verse 3. Sabi ng Bible, if ye walk in my statutes and keep my commandments and what? And do them. Do, gawin nila. Okay, ang batas ni Moises. Then I will give you rain in due season, and the land shall yield her increase, and the trees of the field shall yield their fruit. So may may pagpapala na matatanggap ang Israel kung sila ay susunod sa kautusan. They will keep, sabi ng Bible, my commandments and do them. So yan po, mga kapatid. Okay? May command ang Diyos sa bansang Israel. They need to keep, okay, the commandments and do them. Okay? Para po may blessing sila. So hindi po yan ang para sa atin, mga kapatid. Amen. So meron pong commandment para sa atin, direct na command, hindi katulad dito sa inuutos ng Diyos sa Israel, mga kapatid. Amen po ba? So I hope na naunawaan natin, mga kapatid, na-apply natin ang salita ng Diyos ng tama. Okay? So hindi tayo ang kausap dito, hindi yan para sa iyo. Okay? Meron kang matutunan, pero ang direct na obedience ay hindi para sa iyo yan. Hindi mo kailangang sundin yan. Okay? Halimbawa, mga kapatid, sa Leviticus chapter 11. Leviticus 11, meron pong mga pinagbabawal na na pagkain. Okay? So, yung marurumi, katulad ng baboy, karni ng baboy. So, pinagbabawal yon sa Israel. So, mga kapatid, hindi yon para sa iyo. Hindi tayo Israel, mga kapatid. We are the body of Christ. Sa panahon ng dispensation of grace, merong ibang command ang Panginoon sa body of Christ. Kaya wag nating ipaghalo-halo ang word of truth. Ang lahat ng truth sa Bible ay kailangan i-rightly divide. Rightly dividing the word of truth, mga kapatid. Deuteronomy chapter 28. Sabi po dito, ang mga saints, ang mga Israelita, sabi dito sa Deuteronomy chapter 28 and verse 15. Sabi ng Bible, but it shall come to pass, if thou wilt not hearken unto the voice of the Lord thy God,
to observe, to do all his commandments and his statutes, which I command thee this day, that all these curses shall come upon thee and overtake thee. Oh, may parusa pag nag-disobey sila. May sumpa, maraming sumpa. Ang sabi dito, curses shall come upon thee and overtake thee. Oh, kaya under sila ng law, mga kapatid. Pero sa panahon natin, sa biyaya, okay, si Kristo na po ang naging sumpa para sa atin, mga kapatid. Amen po ba? Sabi ng Galatians chapter 3 and verse 13. The Bible says, Christ hath redeemed us from the curse of the law. Amen. So mga kapatid, no, dahil kay Kristo, tinubos na tayo mula sa sumpa ng batas. Being made a curse for us. Si Jesus Christ na ang ginawang sumpa para sa atin. For it is written, cursed is everyone that hangeth on a tree. Maliwanag po mga kapatid. Amen. Sabi ni Apostle Paul, no, sa Romans chapter 6 and verse 14. Sabi niya, for sin shall not have dominion over you, for ye are not under the law, but under grace, mga kapatid. So sana makita natin, no, iba pong programa, ang programa ng Diyos sa panahon ng batas. Amen. Iba po sa panahon natin ngayon ng biyaya. No, hindi po tayo i-bless pag sumunod sa batas. Okay? Ang blessing po sa atin ay spiritual. At tayo ay na-bless na nung tayo'y nanampalataya sa gospel ng biyaya ng Diyos. Amen? Sabi ng Ephesians chapter 1 verse 3, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. So mga kapatid, ang blessing sa body of Christ, ito po ay natanggap natin dahil nanampalataya na tayo sa tapos na ginawa ni Kristo sa cross ng Kalbaryo. Hindi dahil sa pagsunod mo sa batas, mga kapatid, kundi dahil sa pananampalataya mo doon sa gospel of the grace of God. Amen. So, yan po ang taong pinagpala ng lahat ng spiritual na pagpapala sa langit na lugar kay Kristo. Amen. So ikaw po ang tinutukoy dyan. Tayo na member ng body of Christ, the beloved of God, mga kapatid, called to be saints. Saints din tayo, mga kapatid. No, saints tayo sa panahon na ito ng dispensation of grace. Pero sa panahon ng dispensation ng batas, okay, sa binasa natin kanina, tumutukoy yon sa Israel. Amen? The children of Israel. Okay? So, basahin din natin ang Isaiah chapter 1. Isaiah. Book of Isaiah. Isaiah chapter 1 and verse 26. Sabi po ng Bible, and I will restore thy judges as at the first, and thy counselors as at the beginning. Afterward thou shalt be called the city of righteousness, the faithful city. Sabi dito sa verse 27, Zion shall be redeemed with judgment, and her converts with righteousness. Okay, so ito po mga kapatid sa time ni Isaiah, mga Israel pa rin,
No, ang righteousness nila mga kapatid, no ho, ay sila po ay dahil sa pag-obey nila sa batas. Amen? And then sabi ng Bible, Daniel 7, Daniel chapter 7. Malulobat na pala yung laptop. Okay. Daniel, okay, ito po yung mga tao sa Old Testament, okay, mga propeta. Sana pa yung Daniel chapter 7, verse 27. And the kingdom and dominion and the greatness of the kingdom under the whole heaven shall be given to the people of the saints. Binanggit muli yung saints. People of the saints of the Most High, whose kingdom is an everlasting kingdom, and all dominions shall serve and obey Him. So, yung mga saints, okay, sa prophecy, okay, ang kanilang hinahantay po ay kingdom, earthly kingdom. So, the prophetic saints, no? The people of the saints. Hindi po ito yung body of Christ, mga kapatid. Sapagkat ang hope ng Israel ay earthly kingdom. Ang hope ng body of Christ, okay, ay heavenly. Amen? So tayo ay body of Christ. Ang pag-asa natin ay hindi kaharian dito sa lupa, kundi doon sa langit, mga kapatid. So, ang saints, okay, dito na binanggit ni Daniel is the people Israel, the nation Israel. Amen? They look for a kingdom on earth, no, na maghahari ang kanilang Messiah, at yun ay si Jesus Christ. Amen po, mga kapatid? Kaya ang kanilang hope ay second coming. Okay, yung pag-establish ni Kristo ng kingdom doon sa millennium. Ang hope ng body of Christ ay rapture. Magkaiba po yung rapture at ang second coming. Nakuha po natin, mga kapatid. Kaya pag nag-rightly divide tayo, okay, merong iba't ibang saints sa Bible, pero ang katawagan ay parehas, no, saints. Bakit? Ano ang meaning ng saints? Ulitin ko po, ang meaning ng saints, no, set apart by God for His purpose. No? Sila po yung hiniwalay ng Diyos para sa kanyang layunin, mga kapatid. So, yan po, mga kapatid, ang Israel ay tinawag na people of the saints. Amen? Of the Most High. So they were Israelites, no? Mga kapatid, hindi po tayo yan. Amen po ba, mga kapatid? Okay. So dito tayo, no, sa atin pong sa panahon natin, Romans chapter 1 verse 7. Romans chapter 1 verse 7. Tayo na po ito. Okay, kasi sulat na ni Apostle Paul. Ito na po yung applied sa atin, sa body of Christ. No, tinawag din tayong saints, called to be saints. Hindi po future po na magiging saints, kundi already saint na tayo. Kasi po yung King James Bible, gumagamit po siya ng mga italic na salita, italicized word, no? Para po yung grammar sa English ay hindi po awkward. Kumbaga nandun yung tamang language, grammar. Kaya dinadagdag niya yung italic words. So yung to be, ang ibig sabihin niyan, mga kapatid, hindi po future. Hindi katulad ng doktrina ng Katoliko na pag namatay na yung tao, doon pa lang nagiging santo.
kinakanonize nila na maging santo pag namatay na. Nung buhay pa, hindi pa santo. Okay? So maling katuruan yon. False doctrine yon, mga kapatid. Okay po, ang called to be saints na sinasabi ni Apostle Paul, mga kapatid, ang ibig sabihin niyan, tayo ay saint na. No? Nung na kay Kristo na tayo. Okay? Tayo ay naging saint, sanctified. No? Na sanctified na tayo, na set apart na tayo ng Diyos. Mga kapatid. Naunawaan natin? Kaya pag nabasa niyo po sa King James Bible, yung mga italics, mahalaga po yun na nilagay din po ng mga translator. Okay? Kasi mayroong purpose po yun. Yung iba po ay doctrinal din. So, ibig sabihin nun, mga kapatid, na pinahintulutan ng Diyos yan. At ang mga translator ng King James Bible ay honest. Honest po sila. Kaya nilagay nila italics yon. Okay? So, marami tayong matutunan dyan pag pinag-aralan natin yung mga italicized words sa Bible, sa King James Bible. Kasi sa iba, sa mga modern version, walang ganon, walang italics. Walang italicized words. Ibig sabihin, hindi sila honest. Diba? Hindi sila honest sa pag-translate. So kaya mga kapatid, tayo mga kapatid ay meron pong perfect, no, na Word of God at ginamit ng Diyos yung mga translators at sila naman po ay may takot sa Diyos. Nagpagamit sila sa Panginoon. Okay? Dahil hindi pwedeng dagdagan ang salita ng Diyos, mga kapatid. Hindi pwedeng bawasan ang salita ng Diyos. So, called to be saints, ibig sabihin, tayo na po yan, the saints, no, sa dispensation of grace. Amen. So, these are the saints in the body of Christ. Ikaw yon at ako, kung tayo'y nanampalataya na sa gospel of the grace of God. So, tayo'y nabubuhay ngayon sa dispensation of grace, amen, with a heavenly hope, not earthly hope, mga kapatid. No, binanggit natin kanina, yung Israel, no, the people of the saints of the Most High, ang hope nila ay earthly kingdom, but tayo ay rapture, heavenly hope, mga kapatid. Amen? So may kaibahan. So tayo ay, mga kapatid, na save, alam natin, ay hindi by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ. So, hindi po tayo ibibless dahil sumusunod tayo sa batas. We are already blessed because we are blessed in Christ, mga kapatid. No, na-bless tayo spiritual. No? At ang physical blessings, mga kapatid, para sa Israel. Nakuha natin? Para sa Israel yon, ang earthly blessings. Okay? Ang earthly kingdom. Pero sa atin ay heavenly. Spiritual blessings in heavenly places. So tandaan natin nagra-rightly divide po tayo, mga kapatid. Amen. So meron ding saint sa sa tribulation. Sila din po ay mga saints. Okay? Basahin natin yung Revelation chapter 13. So, ang body of Christ wala na po dito. Pag dumating yung time ng tribulation period, wala na po ang body of Christ dito sa earth. Okay, na-rapture na. So, Revelation chapter 13, verse 7. And it was given unto him to make war with the saints. Ayan, binanggit yung saints. And to overcome them. And power was given him over all kindreds and tongues and nations. So, pag may nakita tayo na saints, salitang saints
Book of Revelation, mga kapatid. Okay? Hindi po yan ang body of Christ. Kasi po, ang Book of Revelation, ito po ay prophecy. Ito po ay programa ng Diyos para sa bansang Israel. So itong mga tribulation saints, mga kapatid, amen, hindi po sila katulad natin na member ng body of Christ. Okay? So sila po ay tinawag na saints, okay, because sila po ay nagtiis, no, nagtiis hanggang wakas para maligtas. Matthew 24. Okay, Matthew 24. Okay, ang Matthew 24 hindi rin po sa body of Christ, mga kapatid. Okay, ito po'y para sa bansang Israel. Kaya huwag tayong kukuha ng doktrina na hindi naman po para sa atin. Hindi naman tayo ang sinabihan, mga kapatid. Okay, sabi ng Bible sa Matthew 24:13, "But he that shall endure unto the end, the same shall be saved." Magkaparehas ba yan sa panahon natin ngayon ng biyaya? Hindi yan po ang para sa atin, mga kapatid. Okay? Meron akong nakausap na graduate ng Bible School, Bible College, at nagpipreach na rin, mga kapatid. No? Tinanong ko siya kasi nag-chat siya sa akin, nagtatanong siya, okay, about sa tribulation period. Okay? Tinanong ko siya kung ito bang Matthew 24:13 ay para sa iyo. Para ba sa atin 'yan? At ang sabi niya, para sa atin daw. So, ibig sabihin, kapatid, mga minamahal, hindi lahat ng nag-aaral sa Bible School tama ang kanilang inaaral. Tama ang kanilang doktrina, mga kapatid. Hindi po yan dahil sa katuruan ng Bible School, mga kapatid, kundi dahil po sa katuruan, no, na binigay ng Diyos kay Paul. Doon tayo po magbabase ng ating doktrina. Amen. So itong Matthew 24:13, maliwanag po. Okay, hindi po ito sa panahon natin ngayon, mga kapatid. Ito po ay sa panahon ng tribulation period. Amen? So yung mga lindol po dyan na sabi dyan may mga mangyayari. Okay, hindi pa po ngayon tribulation kahit may mga lindol. Okay, na nangyayari. Pero ano lang yan, preview. Kumbaga, tikim lang yan, patikim ng Diyos. Pero mas malalakas, worst ang mangyayari sa tribulation period. Okay? Sabi dito, "For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and there shall be famines and pestilences and earthquakes in diverse places." Kailan yan mangyayari, mga kapatid? Sa unang 3.5 ng tribulation period. At pagkatapos ng 3.5, no, yung last na 3.5 years ng tribulation period, mas malala yon, mga kapatid. Kasi ano na yon, Antichrist na, nagpakilala na siya. Tatakan na yon ng 666. Kaya magtiis hanggang wakas, maligtas. Kaya yung saints sa tribulation period ay hindi katulad natin na saints sa panahon natin ngayon ng biyaya. Amen po, mga kapatid. Okay? So tingnan nyo po sa Revelation chapter 6. Tingnan natin po. Revelation chapter 6. Revelation chapter 6 and verse 9. "And when he had opened the fifth seal, I saw under the altar the souls of them that were slain for the word of God and for the testimony which they held." Di ba? Namatay sila para sa word of God, sa testimony nila, mga kapatid.
And they cried with a loud voice, saying, How long, O Lord, holy and true, dost thou not judge and avenge our blood on them that dwell on the earth? Namatay sila. And white robes were given unto every one of them, and it was said unto them that they should rest yet for a little season until their fellow servants also and their brethren that should be killed, and they were, should be fulfilled. So grabe po ang mamamatay po dito para lang sa testimony ni Jesus Christ. Oo. So, ikamamatay po ng mga saints ang kanila pong kaligtasan. Okay? So, hindi po ganyan sa panahon natin ngayon. Tama po mga kapatid, ang kaligtasan natin ngayon, hindi mo ikakamatay, hindi mo pagtitiisan mga kapatid, kundi si Kristo na ang nagtiis para sa atin. By grace through faith tayo. Amen. By faith, no? Sa tribulation period, by faith and works. Okay, may kasamang gawa. 'Di ba? Pagtitiis. Kaya yun po ang saints sa panahon ng tribulation period. Anong gusto mong saint? Sa panahon ngayon ng biyaya o sa panahon ng tribulation period? Ako'y naniniwala, mas gusto natin yung ngayon. Tama? Kaya wag mo nang hintayin, wag na nating hintayin yung mangyari yung tribulation period na hindi tayo maging saint ngayon pa lang sa biyaya, no? Sa panahon ng biyaya. Kasi anytime mga kapatid magra-rapture, walang date, walang exact date kung kailan magra-rapture. Pero dapat handa ka. We are rapture ready, mga kapatid. Why? Because we are saints. So alam natin, ang santo, no? Yan po ay kasama sa rapture. Amen. So tayo ay mga santo sa panahon ng biyaya ng Diyos. Hindi po yung mga santo na rebulto. Okay? Hindi yung santo ninyo, santo nila, santo natin. Hindi po yon. Kundi tayo na member ng body of Christ. We are called to be saints, mga kapatid. Amen. So, yung saints sa tribulation period, no? Ang kanilang salvation, yung pagpasok sa sa millennial kingdom. Tayo na saints sa body of Christ, hindi tayo papasok sa millennial kingdom. Doon tayo sa langit. Amen. Nakuha natin mga kapatid. So sana po ay na unawaan natin ang salita ng Diyos, ang Holy Spirit po ang magpapaunawa sa atin ito. Okay? Kailangan lang i-rightly divide, comparing scripture with scripture. Kung may nakita kang saint, may nabasa kang saint sa Old Testament, sino ang tinutukoy noon? Israel. Okay? Ano ang kanilang hope? Kingdom. Ano ang kanilang righteousness para sila po ay maging righteous sa harapan ng Diyos? They need to keep the law of Moses. Nakuha natin mga kapatid. Pag nag-alay sila ng blood of animals, nandun nakocover yung kasalanan nila. Kaya pag namatay ang righteous, yung Israel na righteous sa under the law, pupunta sila sa Abraham's bosom. Sa panahon noon. Okay, kasi ngayon, okay, empty na ang Abraham's bosom. Kasi nga, namatay na si Kristo, nailibing at nabuhay namang muli. So, sa panahon ngayon, okay, ang saint, ang tinatawag ni Apostle Paul na saints, yung mga member ng body of Christ. Ikaw at ako, kung tayo ay nanampalataya sa gospel of the grace of God. Amen? Diba? Napakaganda po na malaman natin tayo ay saints, no?
tinawag tayo ng Panginoon na saints sa panahon ng biyaya ng Diyos. Hindi ka maghihirap. Amen. Hindi ka kailangang gumawa ng batas. O hindi mo kailangang mag-offer ng hayop, ng tupa, ng kambing para sabihing saint ka. Pero ngayon mga kapatid, wala kang ginawa. Nagbilib ka lang sa sapat na ginawa ni Kristo at tinawag ka ng saint ng Panginoon. Because of the blood of the Lord Jesus Christ, mga kapatid, nalinis tayo. We are sanctified in Christ, mga kapatid. We are set apart by God for His purpose. Amen. At salamat, mga kapatid, no? Na dati, ano ang kalagayan natin? Ano ang estado natin sa harapan ng Diyos? We are sinner. Pero ngayon, hindi na tayo sinner sa harapan ng Diyos because we are called to be saints, mga kapatid. Ang unbeliever, yung hindi pananampalataya sa gospel of the grace of God, ang tawag sa kanila ay sinner. Sinner, makasalanan. Pero ang tawag na ng Diyos sa iyo, dahil na kay Kristo ka na, member ka na ng body of Christ, ikaw ay santo. Saint, mga kapatid, in this dispensation of grace. Glory to God, mga kapatid. Hindi tayo dadanas ng tribulation period. Hindi tayo dadanas, mga kapatid, ng puot ng Diyos na darating, mga kapatid. Why? Kasi tayo ay naging santo na. At ang hinihintay ng mga santo sa panahon na ito ng biyaya ng Diyos ay ang rapture. Hindi po ang Antichrist ang hinahantay natin, kundi si Kristo, mga kapatid, looking for that blessed hope and the glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Amen? So, mga kapatid, ikaw ba ay saint? Ikaw ba ay santo? O ikaw ay sinner? Amen? Sabi po ng Romans chapter 5 verse 8, bago tayo naging saint, no? Tayo ay sinner. Romans chapter 5 verse 8, sabi dito, but God commended His love toward us in that while we were, before tayo maging saint, ano tayo? We were yet sinners. Past tense yan, mga kapatid. We were. Oho, sa ating nakaraan, tayo ay mga makasalanan. In Adam tayo, na kay Adan tayo. Pero ngayon, na kay Kristo na tayo. Christ died for us. Amen, mga kapatid. Oho. So, ang ganda, mga kapatid. Amen? So, tayo ay saints. No? Saints in this dispensation of grace. Are you saints, mga kapatid? Okay, so nakikita natin ang beauty ng rightly dividing the word of truth. Diba? Nagbibigay sa atin ngayon ng clarity. Amen. Nagbibigay sa atin ngayon ng kapayapaan, no? Sa puso natin kasi naintindihan natin na because of rightly dividing the word of truth. Amen? So we are called to be saints. Hindi magiging saint kundi saint na. Yan ang ibig sabihin, no, ng King James Bible na called to be saints. Santo ka na. Amen. Citizen ka na ng langit. Taga-langit ka na. Hindi ka na taga-impyerno, mga kapatid. So, we are sanctified in Christ. Yan ang ibig sabihin, mga kapatid. Sanctified in Christ. So, yan po ang ibig sabihin ng saints. So, hindi tayo na sanctified, hindi tayo naging santo dahil sa religion, hindi dahil
nagpa-member ka sa religion, nagpa-baptize ka sa tubig, hindi sa pamagitan ng ritual, walang ritual, hindi rin sa pamagitan ng mga ginawa natin. Okay? Kahit gumawa ka ng mabuti, hindi ka magiging santo. Okay? Naging santo tayo dahil sa ginawa ni Kristo, sa dugo ni Kristo, mga kapatid. Sa biyaya ng Diyos. Amen. Nung tayo'y nanampalataya sa gospel of the grace of God. So yung sabi doon, called to be saints. So tayo ngayon, ang panawagan ng Diyos, no, sa panahong ito is through the gospel of the grace revealed to Apostle Paul. Wala nang iba. Yun lang ang paraan. Para maging santo ka, kailangan marinig mo ang gospel of grace na nireveal kay Apostle Paul. Amen? Okay, sino ba ang nag-comment? Sir Belindon Ligaspi Arzaga. Sabi niya, amen, maliwanag po Pastor Ramil Baronda. Amen, thank you po. When you realize the high price paid for your soul, you can no longer live car. Okay. Sister Florencia Cesar, amen. And then si Sister Chris Apaya Katalo, sa panahon po ngayon, Pastor. Amen, amen. Okay, so sa panahon nating ito, okay, para maging santo ka, santo ang isang tao, tawaging santo, kailangan marinig niya at sampalatayanan niya yung mabuting balita na si Kristo'y namatay, inilibing, at nabuhay namang muli. Amen? So meron po kaming gospel tract ngayon. Ito po yung aming ginagamit na gospel tract. Bago po itong print. No? Ang pamagat po ay Sana All. Lahat ng tao maligtas. Ayan, Sana All. So ang ginamit dito po na verse yung Titus 2:11, sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao. Alam niyo po ba, no, ang biyaya ng Diyos, okay, ay nagdala ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ang kondisyon na lang manampalataya. Ganun na lang. Sana all. Lahat ng tao maligtas. Amen. So ito po ay ipapamigay namin. Maganda pong klaseng magandang klaseng papel. Parang flyer siya. So mahal po ang isa nito, no? 10 piso ang isa. Kaya mag-invest tayo mga kapatid sa gospel of the grace of God. Totoo na yung gospel natin mga kapatid. Amen. Okay, dapat tayo ay magbahagi na ng gospel. Amen? Ambassador for Christ tayo. Amen? Dapat tayo ay maging faithful na ambassador para kay Kristo. Amen? Sa ministry of reconciliation. So yun po mga kapatid. No? Ang saint sa panahon ng biyaya, because siya po ay nanampalataya sa gospel of grace na nireveal kay Apostle Paul. Amen. So set apart in Christ. Sabi ng 1 Corinthians chapter 1 verse 2. 1 Corinthians chapter 1 verse 2. Sabi ng Bible, unto the church of God which is at Corinth, to them that are sanctified in Christ Jesus. Sanctified, mga kapatid. Called to be saints, with all that in every place call upon the name of Jesus Christ our Lord, both theirs and ours. So yan po mga kapatid. Kung ikaw ay hindi pa member ng body of Christ, hindi ka pa in Christ, hindi ka pa sanctified in Christ, hindi ka pa santo. Hindi ka pa kabilang sa mga santo.
sa panahon na ito ng biyaya ng Diyos. Amen po mga kapatid. So, nag-i-invite ang Diyos. No? God calls sinners, no, by His grace. So, sa pamagitan ng gospel of grace, mga kapatid, kailangan mag-response ang tao. Aminin niya na hindi niya kayang iligtas ang sarili niya. Hindi niya kayang dalhin ang sarili niya sa langit. Mga kapatid, kailangan niya ang biyaya ng Diyos. Kaya nga may mabuting balita ng biyaya ng Diyos, mga kapatid. Amen? Okay, Romans chapter 8, verse 30. The Bible says, moreover, whom He did predestinate, them He also called. In whom He called, them He also justified. Sino ang nag-call? Ang Diyos. Sino ang nag-justify? Ang Diyos. Sino ang nag-predestinate? Ang Diyos. And then, sino ang mag-glorify? Ang Diyos. Mga kapatid, lahat ang Diyos. Wala tayong ginawa. Nagbilib lang tayo. Nagbilib lang tayo. At yung pagbibilib po, hindi effort yon. Hindi yon gawa, mga kapatid. Amen. Romans chapter 4, verse 5. Sabi po ng Bible, but to him that worketh not. May ginawa ka ba? But believeth on him that justifieth the ungodly. Amen. His faith is counted for righteousness, mga kapatid. Paano ka naging righteous? Paano ka na-justified? Ano lang ang response sa grace, sa ginawa ni Kristo sa cross? Ano lang ang re-response mo? Huwag ka nang gumawa, sabi diyan. Mag-believe ka na lang, sabi ng Bible. At yung pag-believe mo, counted for righteousness. Amen? So, sabi ni Sir Belendon, you realize high price paid for your soul, you can no longer live carelessly. Amen. Sister Athena Nicole Madrigal, sabi niya, wow, makahingi ako niyan, Pastor, pag bisita ko dyan. Amen. Punta na po kayo dito. At bibigyan ko na po kayo at baka maubos. So, sana po ay maka-fellowship namin kayo. Sister Athena Nicole, amen, Madrigal. Ayan. Okay, si Brother Listy kasama natin. Yan po ang pangalan ng pinsan ko. Nag-church po dito sa New Life Baptist Church, San Jose del Monte, Bulacan po, kapatid. Amen, amen. Okay, so yun po mga kapatid. Ang tumawag sa atin ng saint ay walang iba kundi ang Diyos. Amen. Ang biyaya ng Diyos ang nag-initiate. Hindi tayo ang lumapit sa Diyos. Ang Diyos ang lumapit sa makasalanan. Mga kapatid, ang Diyos ang lumapit sa atin. Amen. Napakabiyaya talaga ng Diyos. Imagine niyo po, sino ba tayo? Kaya nga grace, undeserved, unmerited favor. So we are not deserved. No? So yung pagkatawag sa atin na maging santo, hindi tayo deserve, mga kapatid. Hindi tayo karapat-dapat doon. Kaya nga by grace. Grace. Ang kaligtasan, gift, hindi reward. Kasi kung reward, pagsisikapan mo yan. Pag reward ang kaligtasan, pagtatrabahuan mo yan. Pero dahil yan ay grace, wala kang gagawin. Wala kang pagtatrabahuan. Amen. Wala kang pagsisikapan. Ang Diyos nagbibigay ng kaligtasan. Para sa lahat. Sana all manampalataya sa ginawa ni Kristo sa cross ng Kalbaryo. Amen po mga kapatid. Amen. So, tayo ay saint. So, ibig sabihin yan ang posisyon natin. Posisyon, mga kapatid. Yan ang ating
standing. Yan ang ating katayuan sa harapan ng Diyos. At kapag saint ka, hindi ka na babalik sa pagiging sinner. Oho. Well, hindi po yan, pabalik-balik. Ha? Once na naging saint ka na. Okay? Kaya ang eternal position natin, permanente. Oho. Ang pagiging saint, mga kapatid, is ito po ay mananatili. Ha? Hindi nakabase sa ating performance, kundi sa performance ni Kristo sa ginawa niya. Finish na. Amen. So, mga kapatid, hindi ka gagawa ng mabuti para manatili kang santo. Hindi po ganon, mga kapatid. Santo ka pa rin. Santo ka pa rin kahit saan ka pumunta. Kahit anong mangyari sa'yo, santo ka pa rin. Dahil ang posisyon po ay hindi nagbabago. Pero yung practice, yun po yung nagbabago. Nakuha natin, mga kapatid? Yung state, yun po yung nagbabago. Pero yung standing, hindi nagbabago. Yung ating estado, yung state, okay? Yung practice natin minsan, hindi makita ang pagiging santo. Okay? Nagiging ano tayo? Sinner na naman sa practice. Tama? Pero yung position mo, permanente yun, mga kapatid. Amen. Kaya kailangan natin na ma-empowered ng banal na espiritu. Kailangan natin na tayo ay ma-enlightened palagi ng salita ng Diyos. Dahil ang Holy Spirit, gagamitin niya ang salita ng Diyos para po tayo makalakad sa Kanya. Amen. Mapalakas tayo. Ang ating inner man, palakasin natin, mga kapatid. Ephesians chapter 3 verse 16. Ephesians chapter 3 verse 16. That He would grant you, according to the riches of His glory, to be strengthened with might by His Spirit in what? In the inner man. Ibig sabihin, mga kapatid, araw-araw dapat palakasin natin ang ating inner man, yung sa loob. Sino ang magpapalakas nun? Ang Holy Spirit. Amen? Para po mag-manifest yung ating posisyon kay Kristo na santo tayo. Ibig sabihin, pag ang Holy Spirit pinapalakas ang ating inner man, lalabas ito sa buhay natin. Lalabas ito sa practice natin. Makikita ng mga tao sa paligid na tayo nga ay santo. Tayo nga ay anak ng Diyos. Tayo nga ay tagalangit. Tayo nga ay ambassador ni Kristo. Mga kapatid. So nagre-reflect dahil po pinapalakas ang ating inner man. Amen. Kaya merong fruit yan. Ang Holy Spirit may bunga. Tama? Kung ano, okay, ang ugat, yun ang bunga. Amen po. So, ang nagpapalakas sa atin, ang Holy Spirit. Amen. Kaya kung may Holy Spirit ka, siguraduhin natin na may Holy Spirit tayo. Amen. At paano matanggap ang Holy Spirit? Manampalataya ka sa ginawa ni Kristo sa cross. Ephesians 1:13. Okay, so hindi na umaalis ang Holy Spirit sa atin. So ano na lang ang dapat gawin natin? Magpalakas tayo. Amen? Sa banal na espiritu, palakasin ang ating inner man, ang ating spiritual, mga kapatid. At hayaan natin ang Holy Spirit i-guide tayo sa lahat ng katotohanan. Sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos, mga kapatid, sigurado, mga kapatid, hindi tayo maliligaw kung tayo ay nakadepende sa banal na espiritu, hindi nakadepende sa tinapos natin sa Bible School. Kundi sa banal na espiritu. Hindi po basihan ang pagiging scholar natin, ang pagiging
pastor natin, ang pagiging meron tayong ministry, hindi yun ang babasihan para malaman natin ang truth. Ang Holy Spirit lamang ang tanging mag-guide sa atin sa lahat ng katotohanan, mga kapatid. John chapter 16 and verse 13. Sabi po ng Bible, howbeit, when He, the Spirit of truth, is come, He will guide you into all truth. Amen. Kaya, huwag tayong maniwala kaagad sa mga nagtuturo. Kinakailangan search natin ang Holy Scriptures. Okay? Ito ba ay guided ng Holy Spirit? Ito bang tinuturo niya talaga ay guide ng Holy Spirit? Amen? Kasi pag guide ng Holy Spirit yan, iga-guide yan sa lahat ng katotohanan. Hindi ka maliligaw, mga kapatid. Amen? Sabi ng Bible, mga kapatid, He will guide you into all truth. So, nagiging maliwanag ngayon sa iyo ang salita ng Diyos. Kasi, ang Holy Spirit, pinapalakas ka. Ginagabayan ka niya sa iyong inner man. Amen? So, ngayon, yan ang strength mo. Amen? Ang Holy Spirit. Nakuha natin, mga kapatid. Kaya, napakahalaga talaga. Una, magkaroon ang isang tao ng Holy Spirit. Kasi po, meron akong kinakausap minsan na mga Christian daw sila, Baptist, okay? Matagal na at nagtuturo din. Yung iba nagpapakilalang pastor, evangelist, okay? Nung nakaraan dito sa amin, isang araw, nagbisita, evangelist, okay? So, nagsisharean kami. Nagsisharean kami ng Word of God. Okay, syempre dapat gospel muna. Okay? Dapat maging clear kung ano yung gospel. Paano tayo naligtas. Okay? So, minsan kasi mga kapatid, matagal ka na sa church. Nagtuturo ka na rin ng Bible. Pero, pag tinanong sa'yo, ano ba ang gospel? Hindi mo masagot kung ano yung gospel na nagligtas sa'yo. At ang sasabihin mo, basta ligtas ako, tiyak ako sa langit ako pupunta. Basta nung ako ay tumanggap na sa Panginoon. Walang masama sa tumanggap sa Panginoon, pero anong tatanggapin mo sa Panginoon? Kasi lahat naman ng tao, pwedeng magsabi na tinanggap nila ang Panginoon. Kahit ibang religion, kahit yung mga nasa labas, na hindi nagsisimba, wala sa loob ng simbahan, tanungin mo sila, tinanggap mo ba ang Panginoon? Oo naman, tinatanggap namin ang Panginoon. Araw-araw nga nagdarasal kami. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Araw-araw tinatanggap namin ang Panginoon. O paano yan? Ligtas ba pag tinanggap ang Panginoon? Kasi dapat maging clear sa atin ngayon, mga kapatid, kung ano ang way ng Diyos para maligtas ang isang taong makasalanan. Para siya po ay maging saint sa harapan ng Diyos. Ano ba ang way, mga kapatid? Para matanggap ng tao ang Holy Spirit. Simple, mga kapatid. Napakasimple. Okay, Ephesians chapter 1 verse 13. Sa lahat ng mga kinakausap ko, hindi nila matumbok kung ano yung gospel talaga. Kung ano yung gospel na nagliligtas sa kanila. Okay. Meron akong nakausap sa comment section. Okay, sabi niya, ako matagal na akong Baptist. Okay, sige, matagal ka ng Baptist. Ano yung gospel mo? Sabi niya, ang gospel namin dito sa church, King James Bible. Solemn ang aming music. Okay? Yun ang sagot niya. Pero, tanong ko ulit,
paano ka naligtas? Sabi niya, tinanggap ko ang Panginoon. Matagal na. Hindi. Ano yung pagtanggap mo sa Panginoon para maligtas ka? Ano yung tinanggap mo mula sa Panginoon? Ano yung gospel na nagligtas sa iyo? Napakasimple na tanong, mga kapatid. Pero hindi po masagot. Yan ang nakakalungkot. Tapos, pag dating sa Word of God, mga kapatid, nalilito. Nako-confuse, mga kapatid. Bakit unang-una, hindi niya alam ang gospel na nagligtas sa kanya? Therefore, yan ang patunay na wala siyang Holy Spirit. Kasi po, ang Holy Spirit, pag nasa iyo, amen. At pag nag-aaral ka ng Word of God, i-guide ka ng Holy Spirit sa lahat ng katotohanan. Mga kapatid, sana po, lahat tayo ligtas. Sana all ligtas dahil narinig natin ang tamang gospel sa panahon natin ngayon ng biyaya. Amen. Sabi ng Bible, in whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth. Ito po ang order, mga kapatid, yung pagkakasunod-sunod para sabihin natin na may Holy Spirit nga tayo. Ito yung proof, mga kapatid. Hindi tayo nakadepende sa mga emotion natin. Basta ang Holy Spirit nasa akin, nararamdaman ko siya. In-invite ko ang Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you. Kumakanta ka pa ng ganon. Kailangan bang imbitahan mo ang Holy Spirit na pumasok sa'yo? No! Okay? Ang Holy Spirit papasok sa iyo after mong mag-believe doon sa gospel of your salvation. Sa gospel ng biyaya ng Diyos, mga kapatid. Sa pagkamatay ni Kristo, pagkalibing at muling pagkabuhay. Kaya maraming nagsasabing Christian. Ako Christian ako. Pag tinanong mo, ano yung gospel mo? Repent and be baptized. Mali na yon, hindi ka Christian. Hindi nakapagliligtas ang repent and be baptized sa panahon natin ngayon. Ang nakapagliligtas, the gospel of your salvation, yung death, burial, resurrection ni Kristo. Kasi nga, mga kapatid, marami pong another gospel sa panahon natin ngayon. Hindi papayag si Satan na basta-basta lang mapadali na maligtas ang tao. Hanggat maaari si Satan, mga kapatid, idideceive niya ang tao. Gagawa siya ng mga perverted gospel. Iba-blind niya ang kaisipan ng tao. Okay? Kaya tayong mga tunay na may Holy Spirit na nakakaunawa ng tamang gospel, mga kapatid, huwag nating itago ito. Huwag nating itago. Sabi ng Bible, it is hid to them that are lost. Nakakaawa po. No? Yung mga blinded. Okay, akala nila ligtas sila, Christian sila, papunta sila ng langit. Pero hindi pala totoo. Why? Okay? Kasi po ang babasihan ng Diyos sa kaligtasan, hindi po yung gawa natin. Hindi yung mga opinion natin, sarili nating paraan, kundi yung gospel ng biyaya ng Diyos na nireveal ng Panginoon kay Apostle Paul. Amen. So, sana po, mga kapatid, amen, tayo ng mga santo, saints, tayo ay totoo talaga na ginaguide ng Holy Spirit. Amen? At as saints, mga kapatid, tayo ay nasa isang fellowship in the body. Kahit magkalayo tayo, yung iba po na nanonood sa atin ngayon, malayo sa ibang bansa. Pero may fellowship tayo. Why?
Bakit tayo nagpe-fellowship? Kasi parehas tayo. Santo tayo. Santo ka, santo ako. Oh, parehas tayo. So, anong gagawin natin? E di mag-encourage tayo sa bawat isa. Edifying one another, mga kapatid. Sabi ng Romans chapter 1 verse 12, Romans chapter 1 and verse 12, that is, that I may be comforted together with you by the mutual faith, both of you and me. Alam niyo po si Apostle Paul, dadaanan natin ito Romans 1 to, okay, verse 12. So, pupuntahan natin yan, mga kapatid. Pero anong tinuturo dito ni Paul, mga kapatid? Si Apostle Paul, gusto niyang maka-fellowship ang mga saints. Gusto niyang makasama together with you. Mako-comfort ako. Ma-encourage ako. Ma-edify ako ng aking kapwa mananampalataya. Amen? By the mutual faith, both of you and me. Mutual, meron tayong mutual faith. Papalakasin kita, papalakasin mo ako. So mga kapatid, ako'y naniniwala si Apostle Paul, no? Nung sinulat niya itong Romans sa mga believers doon sa Rome, excited siya na makita niya ang mga brethren, yung mga saints doon sa Rome, mga kapatid. Kasi hindi pa siya nakakapunta doon nung sinulat niya to. Pero sabi niya, gusto kong kayong makita, gusto kayong maka-fellowship, makomfort ninyo ako, at ganun din ako sa inyo. Amen? Mga kapatid, yan ang tunay na santo, napapalakas ng kapwa niya, santo. Amen po. So tayo ay nandito, no? Nag-aaral tayo, nagpapalakasan po tayo. Okay? Na tayo, naniniwala tayo na we are called to be saints, mga kapatid. Okay? So tayo ay called to be saints, mga kapatid. No, medyo mahaba na tayo at ako'y naniniwala na mag-prepare pa kayo para bukas. So, sa ating napag-aralan, no, ang saint sa Bible, iba-iba. Ayon sa dispensation, no, sa iba't ibang panahon. Okay? So, salamat sa Panginoon. Tayo'y tinawag na saints ngayon because we are member of the body of Christ through the gospel of the grace of God. Amen? So, anong gagawin natin, mga kapatid? No, embrace natin yung position natin na ito, yung calling na ito. Hindi na ako sinner, trying to be a saint. Hindi ganon. I am a saint, mga kapatid, in Christ, learning to serve my Savior. So, ako po ay santo na, kailangan ko lang matutunan na maglingkod sa aking tagapagligtas. Amen? And then dapat ipamuhay natin yung pagiging santo. Oho, hindi naman yung para kang paglabas mo nakaganyan ka, para kang santo talaga tingnan. Hindi naman ganon, mga kapatid. Amen? Sa pamumuhay na may kabanalan, yun po ang pamumuhay dapat ng santo. Sa practical, no, na usapin, no, sa conduct, sa ugali, mga kapatid, pamuhay natin, no, yung holiness, set apart, mga kapatid, by God, no, for His purpose. Ano bang purpose, mga kapatid? Kundi ipamuhay ang pagiging santo. So, ano yung mission natin? I-share natin ang gospel of grace sa mga lost, sa mga blinded ba ng kanilang religion, ng kanilang sariling righteousness. So, sabihin natin ang gospel of grace, mga kapatid. Amen? So, yun po, mga kapatid, at sana ho ay napagpala tayo ng salita ng Diyos. Oho. So, by the grace of God, we are saints, o called to be saints,
No? So, salamat sa Panginoon sa inyo pong pagsubaybay. At bukas ay maaga tayo sa atin pong mga local church. Sana po naging helper ako ng inyong joy ngayon pong gabi. So to God be the glory mga kapatid. God bless you all. So, ayan, si Sister Athena Nicole Madrigal, sabi niya, true right, I'm a Baptist for 30 years. Later ko lang na-encounter yung ganitong teaching at glory to God, narinig ko ito. Amen, amen. So thank you po sa testimony po na uh, dito po kay Sister Athena Nicole Madrigal. Okay, so salamat po sa iyong pag-testify ng iyong pag-grow sa salita ng Diyos. So, kailangan talaga marami pa ang kailangang ma-enlightened. Okay? Kaya sana po gamitin din kayo, Sister Athena, sa iyong loved ones, sa iyong mga mahal sa buhay. Okay? At praying po na makadalo kayo dito sa ating simbahan. Amen? Si Sir Bilendon Ligaspi Arzaga, for the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. Amen. Okay. Si si Missionary Jess Litargo, sabi niya, Amen. Thank you, Pastor Ramil, for clear and encouraging message. Amen, amen. Glory to God. Okay, Sir Bilendon Ligaspi Arzaga, salamat po, Pastor Ramil Barlaguardian, sa biyaya ng Panginoon na ito sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, Hesukristo, sa biyaya ng kanyang kamatayan. It is pure grace. Amen. Okay, so salamat. To God be the glory. Amen. To God be the glory, sabi nila. So God bless us all and good night po mga kapatid. Let's pray. Lord, salamat sa mga salita ninyo at kami po yan na-enlighten ng mga salita ninyo sa pamagitan ng Holy Spirit na nag-guide sa amin sa lahat ng truth at kailangan namin itong i-rightly divide, Panginoon, para po maging clear sa amin ang mga doctrines, Panginoon, na direct para sa amin sa body of Christ. Salamat po na pinakita niyo po ito kay Apostle Paul at binigay po ninyo ito sa kanya at naisulat dito po sa kanyang mga epistles na nababasa na namin ngayon at na papakinabangan na namin at nasusunod na namin ang kalooban po ninyo for this dispensation of grace. At salamat, tinawag mo kaming mga santo, sinet apart mo kami for your purpose, Panginoon, at kayo po ang maluwalhati at sa aming buhay at malakad namin kung ano yung vocation, kung saan mo kami tinawag, Panginoon. Sana po, Panginoon, lagi naming maalala, ma-renew ang aming mind sa aming posisyon sa inyo, Panginoon. Salamat sa dakilang kaligtasan. Salamat sa mga espiritual na pagpapala sa lugar ng langit, sa mga freely given all things na binigay mo sa amin, Panginoon. Lord, salamat po sa ginawa ni Kristo sa cross ng Kalbaryo na siya'y namatay para sa aming kasalanan, inilibing at muling nabuhay. At yun, Panginoon, ang naging dahilan kung bakit kami tinawag na saints dahil nag-response kami ng aming pananampalataya sa ginawa lamang ni Kristo, hindi sa aming mga sarili. Ito ay inyong ginawa, Panginoon. Lord, hindi kami karapat-dapat. Salamat sa inyong habag, sa inyong biyaya sa lahat, Panginoon. Hanggang sa rapture, kami po ay safe. May Holy Spirit, sealed kami. Panginoon, wala na kaming hanapin pa. We are complete in Christ, Panginoon. At ang biyaya mo ay masagana, abundant sa amin. At sabi nyo, isusupply mo ang aming need according to your riches and glory in Christ Jesus. Salamat po ng marami. Ito po aming dalangin, Panginoon, at gabayan niyo po ang aming worship service bukas
at bigyan mo kami ng kapahingahan ngayong gabi. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Okay, so patugtog po tayo ng isang awit. Ayan, so merong last na comment. God bless po at glory to God for the gospel of grace of God in Jesus Christ's name. Amen. Sister Maria Luz Pipito Haguros. Okay, amen, amen. Sige po, patugtog po tayo ng isang awit at para po makahiga na tayo. Maka-rest na po tayo ngayong gabi. So, pakinggan po natin ang awitin na Jesus is Hope. Jesus is hope when there is no hope. He's waiting right there at the end of my rope. I call his name, he's just the same whether night or day. I know he's never gonna let me down. I can see angels all around. Jesus is hope when there is no hope. He can make a way. Caught between a rock and a very hard place, coming in last in the big rat race. Little doubt, I'm all washed out, I'm in a jam. So quickly I look to the left and right, not a living soul in sight. I'm back to the wall, nobody to go but the greed I am. Jesus is hope when there is no hope. He's waiting right there at the end of my rope. I call his name, it's just the same whether night or day. I know he's never gonna let me down. I can see angels all around. Jesus is hope when there is no hope. He can make a way. I don't have a paddle, but I'm up a creek. Now my boat just sprang a new leak. Out on a limb, sink or swim, really on the spot. I swallowed the lure and now I'm hooked. There's no way out and the goose is cooked. Satan got my gold, but he don't know about the hope I've got. Jesus is hope when there is no hope. He's waiting right there